Sumbayin niyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Makaraan ang araw ng pamamahinga, pagbubukang liwayway ng unang araw ng Sanlinggo. Pumunta sa libingan ni Jesus si Maria Magdalena at ang isa pang Maria. Biglang lumindol ng malakas. Bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon. Iginulong ang batong nakatakip sa libingan at naupo sa ibabaw niyon. Ang kanyang mukha ay nakasisilaw na parang kidlat at kasimputi ng busilak ang kanyang damit. Nanginig sa takot ang mga bantay at nabulagtang animoy patay nang makita ang anghel. Ngunit sinabi nito sa mga babae, "Huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala na siya rito, sapagkat siya ay muling nabuhay tulad ng kanyang sinabi. Halika kayo, tingnan ninyo ang pinaglagyan sa kanya. Lumakad na kayo at ibalita sa kanyang mga alagad na siya'y muling nabuhay at mauuna sa Galilea. Makikita ninyo siya roon. Tandaan ninyo ang sinabi ko sa inyo." At dali-dali silang umalis ng libingan. Pinagharian sila ng magkahalong takot at galak, at patakbong nagpunta sa mga alagad upang ibalita ang nangyari. Ngunit sinalubong sila ni Jesus at binati, at lumapit sila. Niyakap ang kanyang paa at sinamba siya. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Huwag kayong matakot. Humayo kayo at sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea, at makikita nila ako roon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri namin, Panginoong Jesucristo. Maupo na po. Isang mapagpalang gabi ng Pasko ng muling pagkabuhay sa bawat isa sa ating lahat na naririto, maging sa mga nasa online. Kaya muli, isang malakas na pasasalamat sa pamamagitan ng palakpak para sa ating si Kristong muling nabuhay. Pakibati ang mga katabi ng Happy Easter. Mukhang Easter ba? O mukhang baon na naman sa utang? Easter na po, no? Kaya nga ng sinasabi ko madalas, damahin din natin yung bawat panahon. Dumaan tayo sa panahon ng Kwaresma, so okay lang yan. Kung yung mukha mo mukhang Kwaresma, okay lang yan. Pero ngayon, panahon na ng pagkabuhay, Easter season na, kaya sana naman magkaroon din ng pagbabago sa hilatsa ng ating mga buhay. Pakibati ulit ang katabi, Happy Easter! Ito po ang tinatawag nga na ina ng lahat ng bihilya. Ito yung pinaka-vigil. Ito yung pinaka-reyna, pinaka-rurok ng ating pong ginagawang pagdiriwang, lalo tigit pagdating sa
liturhiya. Ito ang pinakarurok, pinakamataas na pagdiriwang dahil nga bukod sa mahabang selebrasyon, pero sadyang napakasarap sa pakiramdam na natapos natin ito. Pero mo, 5 linggo tayong naghanda, 5 linggo tayong sinama ni Kristo sa bawat lugar, sa bawat linggo, at tapos niyan, 1 linggo tayong muling naglakbay kasama si Kristo. Nung Huwebes Santo, nakita natin kung paano siyang naglingkod, at ang paglilingkod ay walang pinipili. Kahit kaaway, kahit inaaway ka, paglilingkuran mo. Na minsan, parang hanggang doon na lang tayo, humihinto na tayo kasi ang sinabi natin, wala naman tayong ginagawang masama, bakit pinagbabalakan tayo ng masama? Pero tinuloy pa rin niya ang paglilingkod. Hindi siya sumuko, hindi siya tumigil. At hindi pa roon, nung Biyernes Santo, nakita natin kung paano siyang ipinagkanulo, kung paano siyang iniwan ng kanyang mga alagad, kung paanong mag-isa na lang siya doon na nakapako, pero tuloy pa rin ang kanyang misyon, tuloy pa rin ang kanyang pag-ibig sa atin. Akala natin tapos na, akala natin wala nang saysay kasi namatay eh. Pero hindi nga doon nagtatapos. Nabuhay na muli si Kristo. At nakita natin, no? Hindi ko alam kung ano ba na-feel nyo kanina nung unti-unti nakita natin yung anino ni Kristo, tapos nagliliwanag, tapos unti-unti lumalapit sa iyo, at sinasabi ni Kristo, mamatay ka rin. Kasi pag hindi ka namatay, hindi ka mabubuhay. Diba? Yun yung proseso. Pinakita na nga sa atin eh. Pero maganda nga mapagnilaya natin, di ba, no? Bakit nga ba tayo natatakot dumaan dyan? Natatakot tayo, pero tandaan nyo, ibinabaon natin o kaya naman ikinukulong natin ang ating mga sarili sa kadiliman. Kaya nga mismong ang Panginoon, alam niyo, hindi lang siya namatay. Siya ay pumunta sa kadiliman, at sa pagpunta niya sa kadiliman, nagdulot siya ng liwanag. At ang liwanag na yan, ang sinundan naman ng lahat ng mga naghihintay sa Kanya. Pero mo, kung mapakinggan niyo po yung kasaysayan, di ba? Mula pa sa paglikha, mula pa sa unang kasalanan, mula pa kay Abraham, kay Moises, kay Isaac, dumaan sa napakatagal na panahon at lahat sila namatay, pero lahat sila nananabik sa pagkamatay ni Kristo dahil yon ang paraan para sila mapuntahan at ang liwanag ni Kristo ang magiging daan patungo sa landas ng buhay na walang hanggan. Sabihin niyo nga ulit sa katabi ninyo, sana mamatay ka na rin. Saan mamamatay? Mamatay sa kasalanan, mamatay sa kayabangan, mamatay sa kaswapangan, mamatay sa pagiging mukhang pera, mamatay sa bisyo. Kailangan yun mamatay lahat. Bagamat masakit na proseso, pero kailangan tayong dumaan dyan. Masakit yung kamatayan kasi pag yung naghihingalo, diba? Kaya nga, ang pagkabuhay ni Kristo ay isang pag-asa sa lahat. Hindi ito basta lang na ano nangyari. Kaya nga, tinupad lang ni Kristo, tinupad ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak. Di ba ang sabi, mabubuhay ako ulit. Kaya lang kadalasan, naiiwan tayo dun sa kalungkutan. Kaya nga itong mga babaeng ito, si Maria Magdalena at ang ilan pang mga kasamahan niya, nagpunta lang sa libingan. Kasi akala nila hanggang doon na lang, pero hindi. Nagpakita si Kristo
at sila ay binigyan ng misyon. Pakihawak nga yung mga kandilang may sindi kanina. Nasaan yung mga sindi ninyo? Nasaan yung mga kandila? Sige nga, pakitaas nga yan. Oh, ano ang sabi ni Kristo? Hawak mo ang bit. Hawak mo ang bit. Binigay ni Kristo, di ba? Ano ba sa Tagalog ang bit? Kumpas. Ibinigay ni Kristo ang kumpas sa mga unang nakasaksi na siya ay buhay. Kaya ngayon, ibinibigay sa inyo ni Kristo ang bit. Binibigay ang kumpas. Na ibig sabihin, meron tayong misyon na magkwento, na magpahayag ng katotohanan, magsalita ng katotohanan. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, maging totoo ka. Pitikin nyo yung mga labi ng katabi ninyo. Na dapat ngayon, kaya nga sabi ko, ano ba ang naramdaman ng mga naririto? Naramdaman niyo ba sa ating pagdiriwang mula kanina ang presensya ng Diyos? Dahil yun yung dinadasal namin, na hindi lang ito para baka mauwi lang ito sa palabas. Wow, ang ganda, ang ganda! Na sana naramdaman ninyo na nagpakita sa iyo si Kristo, hindi para magpa-picture. Nagpakita si Kristo para ibigay ang kumpas, ibigay ang beat na, uy, ikwento mo. Sabihin nyo sa kanila, makikipagkita ako sa kanila. Sabihin ninyo, buhay si Kristo, buhay ako. Lalo na bukas, lalo na sa Lunes, babalik na kayo sa inyong mga trabaho. Anong nakita nila? Beach, dagat, pasyalan. Pero kayo na nakakita ng pagkabuhay, kung di man natin nakita, totoo dahil yan ay isang imahin, pero sana naramdaman ninyo, naramdaman nating lahat, buhay si Kristo. Ang diwa ng kanyang pagkabuhay ay buhay na buhay dapat sa atin. Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, mahal ka ni Kristo. Tandaan nyo ha, namatay siya dahil sa pagmamahal sa atin. Nabuhay siyang muli dahil sa pagmamahal sa atin. At sa mga susunod na linggo, makakasama pa natin siya kung makikinig ka sa mga ebanghelyo, sa kwento. Bago siya umakyat sa langit, sa 50 days. Nakalimutan ko na po. Bago siya umakyat sa langit, makakasama pa natin siya para talaga lubusan tayong maihanda sa ating misyon. At ang misyon natin, ipahayag ang katotohanan. Alam niyo naman na meron tayong krisis. Alam niyo naman na meron tayong pinagdaraanan kahit hindi bakas sa inyong mga mukha na may krisis tayo, pero sana po maibahagi ninyo, maikwento ninyo ang nasaksihan ninyo ngayong gabing ito. Buhay si Kristo at totoo ang kanyang pangako, ang kanyang pagkabuhay ay para sa ating kaligtasan. Amen? Happy Easter po sa inyong lahat.